Welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. O paano? Akyat muna kami ni Rico Sunod na lang kung sino man yung gustong makijoin. Come little cuz. Ang sabi ni Steph kay Rico, sabay hatak sa kamay nito paakyat sa itaas. Naiwan kami ni Mika na nagkatinginan na lang. So, how did it go? Mustang driving? Basag ni Mika sa katahimikan nang naupo kami sa sofa. Wala pa? Puro lectures pa lang? Sagot ko naman. Mika, akyat lang ako Magbibihis lang ako. Paalam ko sa kanya. Pag-akyat ko, ay naririnig ko pa ang mga sigaw ni Steph. Napailing na lang ako, pero nakaramdam ako ng inggit. Dahil nakakadala din naman kasi ang mga naririnig ko sa kanya. Agad akong naligo para maka-join naman sana ako sa kanila. Habang nakatapat ako sa tubig, ay pala isipan sa akin ang sinabi ni Rico. Na napili ako dahil magkahawig kaming dalawa. Naisip ko na bakit nga kaya dumating sa akin ang ganitong kapalaran? Pagkatapos kong maligo, ay lumabas ako para lumipad sa silid ni Steph. Nang mapansin ko na parang lalo yatang lumakas ang mga daing nito. Kaya pala, pagtingin ko kasi ay bukas ang pintuan ng dalawa at naroon si Mika na nanunood. Nang makita ako ni Mika, ay agad naman itong sinara ang pinto at lumapit sa akin. Hinawakan niya ako sa kamay. Tsaka hinila papasok sa kanyang silid. Pagkasara ay nagkatitigan kaming dalawa. Humalik siya sa akin at tumugo naman ako. Hanggang sa mapahiga kami. Ito ang unang beses na madadantayan ko ang katawan ni Mika. Ang matagal ko ng crush at ang dating nasa imahinasyon ko lamang. Mga daing naman niya ngayon ang maririnig sa buong kwarto. Ramdam na ramdam ko si Mika. Hindi ko maipaliwanag ang ekspresyon ng mukha niya, pero alam kong nasasaktan siya. Grabe pala, Mike. Ang wika niya na ipinagtaka ko. Pala, hindi naman to yung unang beses niya, pero binaliwala ko nilang muna yun at itinuon muli ang aking pansin sa aming dalawa. Humihingal kami pareho ng matapos. Nang normal na ang paghinga namin ay tumabi ako sa kanya. I didn't know kung paano ko to sasabihin sa'yo, Mike. Kumunot ang noo ko. Nagtataka ako sa sinasabi niya. Bakit? Ano bang nangyari sa'yo? Tanong ko sa kanya. Tumayo siya at umupo ng naka-Indian seat. At nag-umpisang magkwento. Nang mamatay raw ang magulang nila sa isang plane crash, 1 taon na ang nakakalipas, ay dito na sila sa bahay ni Steph, pinatira ng mga parents nito. Wala silang problema sa lahat ng bagay, dahil bukod sa yaman ng pamilya ni Steph, ay may yaman din silang naiwan ng yumaong mga magulang. Maayos ang paninirahan nilang magkapatid, na ang kasama lang nila ay isang katulong at isang guard. Dahil si Steph naman ay bihirang umuwi galing sa Amerika. Ilang buwan pa ang lumipas nang minsan ay umuwi doon si Steph para sa 1 linggong bakasyon. At sa mga panahong yun ay naging masaya silang tatlo. Pero napansin niya ang minsang bulungan ng dalawa pagkatapos ay magdadahilan ng mga ito at magkasunod na mawawala. Napansin niya rin ang pagiging close ng dalawa na para bang magnobyo. Pero binaliwala niya lang yun dahil ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano. Ngunit darating talaga ang panahon na mabubunyag ang sikretong yun. Kahit hindi naman gustong alamin. Isang gabi noon, nang hindi dalawin si Mika ng antok. Gusto sana niyang puntahan ng kanyang ate Steph at makipagkwentuhan. Kaso lang ay 10 oras na ng gabi. At alam niyang tulog na ito, kaya lumabas na lamang siya upang kumuha ng gatas. Pabalik na sana siya nang mapansin niyang bukas ang pinto ni Steph.
Kinabahan siya dahil ang akala niya ay napasok na sila ng magnanakaw. Ngunit, hindi siya makapaniwala sa natuklasan. Muntik na niyang mabitawan ng basong dala-dala. Hindi makapaniwala si Mika na ang Kuya Rico niya at Ate Steph niya ay may ginagawang milagro. Pwede pala yun. Ang nasabi na lang niya sa sarili. Kinaumagahan ay pinakiramdaman niya ang dalawa. Wala naman siya nakitang kakaiba sa mga ito at parang normal lang naman ang lahat. Para bang wala lang at sanay na sila doon. Ilang gabi niyang minatyaga ng mga ito at gabi-gabi nga ay nangyayari yun. Kung hindi sa silid ng Ate Steph niya, ay sa silid naman ng Kuya Rico nila yun ginagawa. Pero ang malala at hindi niya inaasahan ay nang makita niya ang mga ito sa kusina habang nakahiga sa lamesa si Steph. Hindi niya sinasadya na natabing niya ang istante at lumikha iyon ng ingay. Tumakbo siya sa kanyang silid. Maya-maya ay pumasok ang dalawa sa kwarto niya. Ipinaliwanag ng mga ito sa kanya ang lahat. Naintindihan naman niya yun at inamin niya nga rin na medyo matagal na rin niyang alam ang nangyayari. What? Gulat na tanong ni Rico. Alangya ka naman Siso, hirap na hirap kaming dumiskarte ni Ate Steph para hindi mo malaman. Yun pala matagal mo nang alam. Sabay tawa ng kanyang kapatid. Pagkatapos noon, ay naging malaya nang nakakilos ang dalawa. Na para bang mag-asawa. Hanggang sa kinailangan na muling bumalik ni Steph sa Amerika. Nag-inuman muna silang tatlo na parang wala nang bukas. Naunang nalasing si Steph. Nagpaalam na ito dahil may flight pa ito kinabukasan. At naiwan ang magkapatid na itinuloy pa ang pag-inom. Maya-maya lang ay nagpaalam na rin si Mika. Pero pagpasok niya sa kanyang silid, ay naroon ang kanyang Ate Steph na pahalang na nakahiga sa kama niya. At dahil wala siyang mahigaan, ay napagpasyahan niyang sa silid na lang ni Steph siya matutulog. Nasa kasarapan na siya ng kanyang tulog noon, nang bigla siyang maalimpungatan. Sinubukan niyang itulak ang taong nakadagan sa kanya, pero nakaramdam na siya ng sakit sa iniingatang bagay. Sakit na ikinatulo ng kanyang luha. Biglang bumukas ang ilaw at napalingon si Rico sa pintuan. Doon ay nakita niyang nakatayo si Steph. Nanlalaki ang mga mata at nakatakip ang isang kamay sa kanyang bibig. Tiningnan niya kung sino ang nasa ilalim niya. At nagulat na lang si Rico nang makita ang kapatid na siyang nagpawala sa kanyang kalasingan. Namamagana ang mga mata nito at patuloy ang pagdaloy ng luha. Biglang bumangon si Rico. Humingi ng tawad sa nagawa kay Mika. Hindi niya to sinasadya. Hindi niya alam na si Mika ang naroon. Humingi rin siya ng tawad dahil naging marahas ang galaw sa pag-aakalang si Steph ang kaniig. Kung nalaman niya lang sana agad na si Mika yon, ay itinigil niya ito ngunit huli na ang lahat. Tapos na. Si Steph naman ay nagpaliwanag na nahilo siya ng sobra kaya sa kabilang silid na lamang siya pumasok. Humingi rin siya ng pasensya sa babaeng pinsan at hindi akalain na mangyayari ang ganitong bagay. Tahimik lang si Mika habang nagpapaliwanag ang dalawa. Naiintindihan naman niya eh. Wala namang may gusto sa mga nangyari. Kinabukasan ay hinatid ng magkapatid ang pinsan sa airport. Rico, swear to me na hindi na ulit mangyayari yun ha? Ang pagbibili ni Steph sa pinsan. Oh ate, I promise. Aksidente lang naman yung nangyari eh. Until now, hindi ko pa rin lubos maisip yung nagawa ko. Nakayokong sagot naman ni Rico. It's okay, kuya. Wala namang may gusto sa nangyari eh.
Alo naman ni Mika sa kapatid. Makalipas ang isang buwan, ay nakatanggap ng tawag si Steph mula sa magkapatid. Kaya naman mabilis itong nagpabook ng flight at lumipad pa uwi sa Pilipinas. Ganun pala ang nangyari. Ang wika ko kay Mika nang biglang bumukas ang pintuan. It seems like something is going on. Did you tell him? Ang sabi ni Steph nang umupo sa tabi namin. Not all, ate. Yung tungkol lang sa inyo ni Kuya Rico, ang sagot naman ni Mika. Then I guess kailangan natin mag-open ng beer and tell him everything. Napalingon kaming tatlo kay Rico na nakatayo na sa pintuan. Okay, that's good idea. I think it's about time for Mike to know everything. After all, mukhang okay naman siya kay Mika, right, cousin? Sang-ayon naman ni Steph at baling na tanong kay Mika. Anong okay na kay Mika? Tanong ko naman. Basta. Later malalaman mo na. Halika na, babe. Aya ni Mika sa akin na ikinagulat ko. Babe! Narinig kong tumawa ng malakas si Rico at Steph habang papalabas na ng pintuan. Si Mika naman ay yumakap sa bewang ko habang sumusunod kami sa dalawa. Sa tabi ng swimming pool ay magkakatabi kaming apat sa table, habang kaming tatlo ay umiinom. Maliban kay Mika na siyang pinagtataka ko dahil sa kwento niya sa akin ay umiinom naman siya ng alak. Okay, let's begin. Ang wika ni Steph na huminga ng malalim. Si Rico naman ay nakangiti at si Mika naman ay mukhang kinakabahan. Tumingin ako kay Steph at hinintay ang kanyang sasabihin. Mike, alam mo naman yung tungkol sa amin ni Rico, hindi ba? And as I have observed, malawak ang pangunawa mo sa mga bagay-bagay. Paninimula ni Steph. That is the reason why we choose you. You see, hindi lahat ng tao ay matatanggap kami. Remember when I gave you money? Tanong niya sa akin. Oo. Kaso sorry kasi wala na yung ibang binigay mo sa akin eh. Tapos bawas na yung pangalawa na mas malaki pero may natira pa naman. Teka, kukunin ko lang. Sagot ko sa kanya at akmang tatayo pero pinigilan na ako ni Mika. No babe, wag mo nang kunin. Sa'yo yun eh. Kaya wala na kaming pakialam doon. Kung naubos mo man yun o hindi. Ang wika ni Mika sa akin. Yeah, tama si Mika. Sabat naman ni Rico. At ang hindi mo alam, ay sinudan kita noon nung gabing yun and I saw where you spent the money. At bumilip kaming lahat sa'yo. Dagdag pa niya. Naantig ako sa sinabi niya at naalala ko na naman ang kaibigan ko. Napansin ito ni Steph kaya hinawakan niya ang kamay ko. Your friend is okay. Nasa bahay na siya and sabi sa akin ni Rico ay magtatayo sila ng tindahan based on what he heard from your neighbors. Sa sinabi yun ni Steph ay natuwa ako at nawala ang pag-aalala ko kila Boyet. Salamat sa inyo Dahil sa perang yun ay nakaligtas ang kaibigan ko sa kapahamakan. Ang sagot ko naman sa kanila. Mabuti kang tao, Mike. Maswerte kami dahil nakilala ka namin. Alam namin na hindi mo aabusuhin lahat ng ginawa at gagawin pa namin sa'yo. Ang wika ulit ni Steph. I was in the States when these two called me. Dahil si Mika ay nagdadalang tao. Sa narinig ko ay napatingin ako kay Mika. Yes, Mike. Nagbunga ang aksidenteng nagawa ni Rico. Mika is 1 month pregnant. And my parents will kill us kapag nalaman nila na si Rico ang ama. Kaya naman naghanap kami ng taong pwedeng umako ng kamaliang yun. Isang taong malawak kung mag-isip. Yung taong kayang tanggapin yung mga makikita niya rito sa amin. Nakatingin lang silang tatlo sa akin matapos ang sinasabi ni Steph. Kaya pala ako ang napili niyo.
Dahil magkahawi kami ni Rico, mahinang dagdag ko sa kanila. Exactly. Kapag lumabas ang baby at kamukha ni Rico, ay okay lang dahil kamukha mo rin. Ang amin lang naman, Mike, ay you pretend to be Mika's husband until such time na lumabas yung baby na may haharap na ama. Then after mga ilang buwan, you can go. Kapag ayaw mo na, you can continue with your life. We will just make up stories on how you two broke up. Sa sinabi ni Steph ay napansin ko ang paglungkot ng mukha ni Mika at Rico. Nagatinginan kami ni Mika. Hindi ko alam na sa maiksing panahon ay magugustuhan niya ako. Mukhang hindi ko na kailangan pagsabihin ang sagot ko. Dahil matapos ang ilang saglit na pagkakatitigan namin ay naghinang ang aming mga labi. Pumalakpak si Steph at Rico habang nakatingin sa amin. Pagkatapos noon ay nakipagkamay sa akin si Rico at si Steph. So it's settled then. Welcome to the family. Kaya lang mukhang mula ngayon ay hindi na tayo pwede Sabay tawa ng malakas ni Steph. Oops! Ate, hindi na talaga pwede. Dahil husband ko na siya. Tumatawang sagot naman ni Mika. Tinapos namin ang gabi sa isang masayang hapunan at nagpahinga na. Masasabi kong lahat ay nasa akin na. Yaman at pagmamahal ng isang magandang babae. Ang dating tanong ko sa sarili ko ay nabigyan na ng kasagutan. Subalit, nasaan nga ba talaga ang langit? Dahil ang inaakala kong magandang buhay na tinatamasa ko ngayon na siyang langit ay mali. Dahil hindi ko inaasahan ang mga pangyayaring ito na siyang magdadala sa akin sa pinto ng impyerno. Abangan po ang susunod na kabanata ng ating story.